Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:05 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayan siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamataan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa aton nga tanan, mga biyano, especially sa aton nga mga mangunguma naka-tune in na sa aton sa 585 AM. Kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, isa ka maayong aga sa aton nga tanan. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 30 to 2025. Yara na kita sa pinakaulihing Lunes sang bulan sang Hunyo. Mayong agaman sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga street sweeper, sa aton nga mga market vendor, mga aga pa nagbugtaw. Para sa panibag-o naman nga paghimakas. Mga biyan, welcome sa pagpangalagad sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, kag ang aton nga Department of Agriculture Western Visayas. Good morning sa aton nga mga kaupdanan no, sa DA Region 6 sa pagpanguna sang aton nga Regional Executive Director Sir Dennis Arpia, mga section and division chiefs naton. And of course, no, sa aton nga mga supporters no sa DA kag sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton nga tanan. Mga biyan, panibago nga semana, panibago naman nga topiko ang aton nga pag-istoryahan diri sa pagpangalagad sang usapang agrikultura. Kag akong inyo kaupod kada Lunes, Marian Grace Ereniata. Mga biyan, for this week, no, aton makaupod ang aton mga kaupdanan sa RSBSA. Baluon natin mga biyano ang pila sa mga programa, mga serbisyo na kinatanyag no sa ating registry system for basic sectors in agriculture. Siguro no masamin ninyo mga biyan mapatian no diri sa aton sa usapang agrikultura kung sa diino ginakampanya gid ang pagparehistro sa aton nga RSBSA. Sa mga biyano sa pinakadako nung importansya no para sa aton nga mga mangunguma ini pagparehistro no sa RSBSA para nga di maka-avail no sa mga tuhay naton nga mga programs and services sa Department of Agriculture. Siyempre, good morning man sa aton nga co-host no diri sa Usapang Agrikultura, si Sir John Candelario. Unfortunately, no, hindi natin makaupo si Sir John bangod nga timi aga pa nga travel ang aton man nga partner.
But don't you worry mga Ben, bangod sa mga masunod nga inadlaw, baka upo na naton si Sir John. Sa dili lang madugay mga abyan, no, tingwaan naton malabot ang aton man nga pag-asa Iloilo, ini para magiyahan kita, no. Kamustahon naton mga abyan. Ano bala no ang lauman naton yang weather subong Lunes. Importante gino para magiyahan ang aton nga mga mangunguma, nangingisda natin. Of course, no, ang mga naka-tune in diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hindi mga biyano, despite nga nag-declare no sa pag-start sang aton man nga despite no sa pag-umpisa na sang aton nga tig-ululan, still no miara kita sa mga times kung sa diino mataas ang aton nga heat index. Pero later on mga ben, tingwaan naton nga malabot gid ang aton nga pag-asa. I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit ka bisita subong nga Lunes. Mga biyan makaupod naton ang aton nga focal person sa RSBSA, si Sir Reynald Dequilio. I believe ari na sa aton nga Zoom si Sir Reynald. Sir Reynald, good morning sa imo and welcome diri sa pagpangalagad sang usapang agrikultura. Yes, Ma'am Marian, among agagid sa atong tanan, labi na gid sa aton yung mga farmers nga nagapamati sa subong programa sa radio program naton sa Sininga Station. Good morning, gid, Ma'am Marian. Yes. First of all, Sir Reynald, thank you so much for waking up so early no para nga makaupod kami diri sa usapang agrikultura kag makapalabot kita no sa mga programa o mga impormasyon sa aton man nga mga tagpalaman inahanungod sa mga serbisyo sa aton nga RSBSA. Sige, una sa tanan Sir Reynald, no, pwede mo bala mapakilala sa amo no ano bala ang RSBSA no kag ano ang mga core services nga ginatanyag naton sa aton nga mga mangunguma no subong especially subong nga tuig 2025. Yes, Ma'am Marian, no, ang aton nga RSBSA, isa ini siya ka centralized nga database, very comprehensive ni siya database nga gin-design para mapa-improve ang efficiency kag effectiveness ng aton nga agricultural sector. So ini siya gahatag man sa mga crucial nga impormasyon sa aton man nga mga farmers, fisher folks, farm workers kag agri-youth. So ini siya gina-engineer ang paghatag sang mga maayo nga pag-target sang mga serbisyo kag polisiya sang Department for Agriculture. Ang layunin sini nga programa ay para ma-empower naton ang aton yung mga stakeholders, labi na gid sa local government unit kag mga partner attached agencies. At the same time, makahatag kita sang accurate nga data collection, ang strategic nga paghatag sang target beneficiaries naton. Of course, ang transparency kag accountability sa aton yung mga data is very important man kag mapa-improve naton ang mga service delivery, labi na gid sa paghatag sa mga intervention naton sa mga mangunguma. Kag once nga ma-emphasize na, of course, ang reliable nga data para sa mga polisiya nga ginahikot naton is very important. Reference man ini siya. Kag ma-enhance gid naton ang mga policy formulation sa aton nga departamento kag sa iban naton nga mga partners attached agencies sa Department of Agriculture, Ma'am Marian. Yes. Sir Reynald, no, gaano ka-importante no nga ang aton nga mga mangunguma no nalakip sa aton nga RSBSA? Siyempre, Ma'am Marian, once nga naka-include na siya sa system, isa na siya ka prerequisite sa paghatag man sang intervention sa aton nga mga mangunguma since sa subong
tanan nga mga makabaton sa mga intervention sa aton is dapat naka-registered na gid mismo sa RSBSA mga individual farmers naton. So mo nang nagiging guidelines natin sa paghatag sa mga interventions naton, Ma'am Marian. Yes. Sir, I don't know if may ara ikaw no sa nga data, mga rough estimate no, pila sa mga mangunguma naton ang registered sa aton nga RSBSA. Yes, Ma'am Marian. Sa subong tuig, ang sa RSBSA nag-start ni siya bisang 2020, year 2020, nasa around 1.4 million na ang aton yung mga farmers and fisher folks nga nakarehistro na sa RSBSA diri sa aton nga Western Visayas. So kita ang number 1 gid sa bilog nga Pilipinas, ang Region 6 may pinakamadamo nga registrants sa RSBSA. Nasa around 13% gid ang aton nga total share sa bilog nga Pilipinas. Nasa 10.8 million roughly ang aton nga registrants sa RSBSA. So majority na daton ng mga rice farmers. That's why kita man may pinamadamo gid nga ginahatagan niya pondo para sa mga cash assistance, sa iban ng mga interventions man as well. Kaya kita madamo nga mga nakarehistro sa system. Yes. Amo pa na tani sir no, ang next ko nga question, ano nga kumbaga no, ano nga sektor no ang may pinakamadamo kita nga registered dira sa aton nga RSBA. So apart from rice farmers, na sino pa gid sir ang naga-register dira sa aton? Yes, Ma'am Marian, aside sa rice farmers, may mga corn farmers man kita nga giparehistro sa aton sa mga marginal areas na siya, sa mga upland areas man specifically. So madamo kita nga farmers nga nakaparehistro sa corn. Then at the same time may araman kita sa mga attached agencies nga gina-integrate naton ang mga data nila, kay may araman sila sa different man nga database. Bali system to system man gina-integrate naton ang ilang data para sa NCIP, PCA. So muna silang mga attached agencies naton nga gina-integrate naton ang mga data. Kag ang usually mas madamo pagid ang sa BFAR, no? May SRA pagid kita nga mga attached agencies nga nakarehistro man sa RSBSA, Ma'am Marian. Yeah, so whether gamay man ikaw dira no nga mangunguma o kung dako man ang imo umahan kinahanglan gid Sir Reynold nga ikaw makaparehistro. Yes, exactly, Ma'am Marian. Yes. And sir no, ano ang mga bag-o nato no nga mga development o kung mga changes no pag-abot sa guidelines ng ato ng RSBSA? You mentioned kanina nag-start kita 2020. So ano na ang pila sa mga pagbag-o subong nga tuig nga gina-introduce? Sa subong nga tuig, Ma'am Marian, for the past first semester, wala pa man sang nabaton kita nga mga bag-o nga mga guidelines or protocol nga din sa central office. Pero may ara sang proposal kag i-implement ni siya possible gid naton sa subong nga third quarter ang liveliness check sang aton nga mga farmers nga registrants nga naka-enroll na sa system para ang mga data nila dito nga nakabutang sa system ipabit na sa ila. So kumbaga ara sila actual, scan ang ilang itsura, then mga data nga naka-attach dito sa system, ipa-double check sa ila kung tama bala na ang ilang personal information. Yes. With attach ang ilang mga ID, then ang ilang mga farm parcel details, yung insakto bala na ang naka-encode sa system nga example may 1 hectare sila. Once nga completed na siya, ma-verify na natin nga tama ang tanan ng mga impormasyon sa aton nga mga farmers, then ang scan sa photo nila during that time is ma-update man sa system. Kaya ang iban nga mga naka-attach nga mga 2x2 ID picture nila sa forms, mga hindi gawagid klaro bala Ma'am Mariana. Then ang may ara gid sang mga outdated naman nga mga nga naka-attach dito sila ng mga photo. So i-update na naton para maging real time ang data naton sa aton mga farmers kag may emphasize gid ang integrity sang data naton sa ground.
Yes. Bali sir, kung ikaw nakaparehistro na for example sa 2020, hindi mo kinahanglan nga yearly update ini. Based sa guidelines, pwede siya ma-update, mamirian, provided nga mamit niya ang mga minimum requirements. In case nga sang 2020, dalaga pa siya, nagparehistro na siya sa RSBSA, pero after 3 years, nagiging married na siya. So pwede na siya ma-update ang registration niya sa RSBSA provided niya ma-comply niya minimum requirements. Example, may attachment sa married certificate nila. Then kung may farm area sa sang last year or sang previous year nga 1 hectare, then may ara siya sang na-acquire pa niya another farm area nga example 0.5 hectares idugang niya sa iya nga nakabutang dito sa system. Pwede gid maghatag lang siya dapat sang iya nga mga attachment para sang certificate of land title or may mga lease agreement sila sa na-acquire niya ng bagong area para ma-update nato ng iya area, madugangan bala ang iyang area dito sa system. Kag paghatag man sang intervention sa iyang actual area sa subong is na-address man ang actual area niya. So, kumbaga, ang previous nga 1 hectare niya, hindi na sa pagtagaan sa subong kung ma-update na magiging 1.5 hectares na ang magiging interventions niya mabaton. Yes. Mamaya. Kagina sir, no, gin-mention mo about sa plan or proposal, no, about sa liveliness check naton, no, kaga manami gid inikiti at least, no, ma-update naton kung baga, no, ang mga profile dira, no, kung mga information sang aton man nga mga mangunguma. But apart from this sir, no, ano pa ay no ang kinaobra sang aton no nga RSBSA para nga siguro, no, nga accurate ang mga information, ang profile kag ang land data sang aton man nga mga mangunguma. Yes, very good nga pamangkot man yan. Ang isa sa amon pagid nga gina-focusan sa subong ang RSBSA nga LGU application nga kung sa diin si LGU matag na siya sang data sharing agreement kag data processing agreement nga required para sa aton RSBSA system nga kung sa diin pwede sila maka-edit, pwede sila maka-update kag maka-encode sang mga farmers nila sa ilang nasambitan nga munisipyo kag kita sa regional sa RSBSA Regional Program Management Office ma-approve kita sa mga entry nga gusto nila i-update. So pwede na kumbaga may ara sila sa access na sa aton nga system sa RSBSA ang LGU provided nga ma-comply nila ang minimum requirement nga required. Then after that of course maano man nila ang ilang mga constituent, malimpyuhan man ang mga data nila sa ground, baga ma-update ang mga farmers nga nagkalamatay na, ang mga farmers nga nag-abroad, kag ang mga farmers man mismo nga wala nagidya sang area base man sa ilang validation, kag at the same time magiging strategic ang ilang paghatag sa interventions or pag-identify sa mga beneficiary sa ilang nasambitan niya mga local government units. Yes. Mamarian. Yes. And speaking of abroad, sir, no, for example, isa ako abi ka mangunguma, no, and nag-ubra ako o kung nagkadto ako sa isa ka pungsod, no, and balawi ka tinuig ako nagatiner dito, pero mi ara ako sa gihapon ginapanag-iyahan diri nga kaumhan, pwede kuya sa gihapon, qualified ko sa gihapon nga mangin parts ng aton yung RSBSA despite nga wala ako physically nagatiner diri sa aton sa Pilipinas. In case sa muna, Mamarian, gina-refer tagid na sa LGU ang validation sa paghatag sa mga interventions later on. Of course, hindi ka man makabaton sa cash assistance, sa mga seeds and fertilizer nga gina-provide sa Department of Agriculture. So, pwede na nila ma-endorse, Mamarian, if enable ka na or inactive ka na sa farming since ato ka na sa abroad. Yes. Mapatag danay as inactive farmers, pero kung magpuli ka naman niya later on kung gusto mo na magbalik sa panguma, pwede ka naman niya naton mabalik or magiging active naman yan inyong registration sa RSBC if in case nga gusto mo
nga magbalik na sa panguma, Ma'am Marian. Yes. Pero sir, klaroon ko lang, ang pagparehistro naton sa RSBSA, wala ini sila ginabayran? Exactly, Ma'am Marian. So wala gina siya bayad ang magparehistro sa RSBSA, that is also voluntary man. Kag pwede ninyo gid ma-report sa amon no ang mga LGU man nga gipanukot nga may bayad ang naton nga RSBSA kay pwede na sila mahatagan man sang sanctions base sa aton man nga guidelines. Libre gid ina ang magparehistro sa RSBSA, Ma'am Marian. Yes. Kag paano naton sir no or paano naton gina-identify no ang mga bag-o nga mga manghuhuman naton nga naka-enroll sa aton nga RSBSA sa subong nga tuig? Or paano for example, bag-o ako sir nga manghuhuman no, paano ako pa-enroll sa RSBSA diin ako makagto kag ano ang mga needed ko nga i-ready nga mga documents? Okay, so Ma'am Marian, sa mga bag-o naton no nga mga farmers nga maparehistro sa RSBSA, magkanto lang mo sa aton nga malapit nga DA, Municipal Agriculture Office, kag magdala mo sang 2x2 nga valid ID picture, tapos may pililapan mo dira sa LGU nga forms para na sa inyo nga mga personal information kag sa mga farm details ninyo sa inyong ulumhan. Magdala lang mo sang any government ID with number na siya kag proof of land ownership kung kamo ang tag-iya sang duta. Then kung kamo man nga tenant kamo, may araman na sang proof of tenancy nga pwede dalon nga din sa DAR kag proof of agreement man kung ikaw nagapangupa ka sa kadutaan kag gusto mo magparehistro ka sa RSBSA. Tapos may ara na dira sang pilirmahan ng aton man nga Municipal Agriculture Office, aton nga barangay captain, kag ang aton man nga City or Municipal Agriculture and Fisheries Council. Then after sina, dalon na sang LGU or sang technician ang inyong nga forms pakadtunan sa aton nga APCO office. So kada probinsya, Ma'am Marian, may ara kita sang APCO office nga amo na siya ang domini director naton sa probinsya. Tanan yung mga programa siya na ang cascade sa LGU. Then ang mga requirements or mga forms dalon na niya dito sa amon sa RPMO, sa regional office, or may ara man kita dira sang encoder sa kada APCO nga mga staff. Kag i-encode na dira ang aton yung mga registration or mga farmers nga gusto magpa-rehistro sa RSBSA. Pero may mga LGU naman kita, Ma'am Marian, nga may ara na sang LGU application, approved na sila. So pwede naman na sila yan mismo sa ilang end, maka-encode na lang sa farmers nga naka-comply na sang forms kag kita sa RSBSA RPMO office, ma-approve na lang kita sa mga entries nga endorsement sang aton yung mga respective nga mga LGUs, Ma'am Marian. Bali, kinahanglan lang gid gali diri Sir Reynold no ang oras kapital lang gid sa aton nga mga mangungumang ilang oras no para nga magpadulong no sa aton man nga mga opisina para nga di makaparehistro kay di wala kita sa ginabayran kundi kinahanglan no magprepara sa documents and sang ilang oras. Sige. Sir Reynold, antes kita no magpadayon sa aton nga pag-istoryahanay no especially no sa paano gina-validate no sang aton nga RSBSA no ining mga duplicate nato no nga mga entries. Maga-take lang kita anay sang short break no maga-request na kami sa imo to open no liwat sang aton nga Zoom link kag magabalik kita diri sa usapang agrikultura pagkatapos sang pila ka mga pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa.
So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong share ng share para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang mga iwasang mag-share ng red flag contents at ituon ng pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Wow! Ang daming ilaw! Ang kikinang! Ang liwanag! Naku po ma'am, ito bagong dating, napakaganda, bago at napakalakas. Ho, 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 yeah! Bago bumili ng bumbilya o kahit anong palamuti, siguraduhin may PS, Philippine Standard o ICC Import Commodity Clearance stickers ang mga ito. Ang mga ito ay senyales na tama at nasa magandang kondisyon ang mga gagamiting ilaw o device. Makakasiguro kang ligtas ito at tama ang makukonsumong kuryente. Walang overheating, walang overcharging. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Thank you! Thank you! Titipid ng bill ko, thank you! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong itinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, las 5:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamatika mo sa programa Usapang Agrikultura, kaupod si Marian Grace Aranyata, kag syempre no, nagapanumbalik man ang ato nga bisita sa buong Lunes, si Sir Reynold De Quinio, ang aton mga abyan nga focal person sa RSBSA. Sige Sir, antes ko no hibaluon no kung paano naton gina-make sure no nga wala sa mga duplicate no nga mga entries ang aton dira nga mga mangunguma sa aton sir sa RSBSA no diin ba lang aton nga opisina na hamtang no and currently pila ka bilog ang aton nga personnel. Yes, Ma'am Marian, sa subong ang aton nga RSBSA, ara na siya sa Parula, sa Field Operation Division nga building. Dira kita naga-cater sa aton mga farmers nga gatadto man walk-in. Then at the same time, may araman kita sa mga offices sa kada APCO naton sa kada probinsya. Dira na naton gina natagan sa mga instruction ng aton yung mga staff para sa mga walk-in man nga mga clients nga i-consolidate ang mga forms nga available sa mga respective LGUs. Then ang aton subong staff may ara kita sang 65 ka mga field assistants or amo na siya ang mga geotaggers naton nga deployed sa field sa kada probinsya sa bilog nga Western Visayas. May ara man kita sang 7 ka mga encoders / validator kag ang ilas na role ay para ma-counter-check na balang aton yung mga farmers ng mga nakabutang sa system ng mga personal information nila, i-tag na nila, i-verify na nila kung tama gina ang mga nakabutang na ba yung mga personal information kag mga farm parcel details nila base sa mga attachment man sa farmers nga submit. Then may araman kita sang staff sa Regional Program Management Office nga
walo. So ang walo nga inamo na siya ang kaupod naton sa tanan nga implementation sa RSBSA ga conduct sa mga comprehensive plan, ga training sa mga LGUs sa RSBSA LGU app. So kita na ang mga staff na namon sa RPMO. So overall na sa roughly 80 plus ang aton yung mga staff sa RSBSA, Ma'am Marian. Then for this July to December, so may additional fund man kami nga focus na siya sa aton nga liveliness check nasa around 85 ka mga possible nga mga empleyado ang aton nga i-hire para sa July to December sa anong kabulan nga ina kay aggressive gid kaayo ang aton nga Department of Agriculture sa pagbulig sa aton nga mga farmers. Ilabi na gid sa paghatag sa mga maayo nga data or ang integrity sa data nga gid-emphasize naton sa RSBSA. So mas focus kita sa scanning sa aton yung mga farmers, i-check naton ang mga entries nila nga nakarehistro sa RSBSA para hindi na sang madamo pa ang mga farmers nga mag-complain sa aton nga sa lang ilang ang mga personal information versus na-encode dito sa system. So muna subong ang gina-focusan man sang Department of Agriculture labi na gid sa RSBSA, Ma'am Marian. Yes. Sa July kita sir ma-start sang aton sini nga liveliness check naton. Exactly, Ma'am Marian, naman ang mga plano. Yes. Kaya gawalat na kami sa final protocol na lang sa central office kay na initial naman kami nga protocol alin sa ila pero gawalat na kami sa black and white para sa sinais ma-implement na ginamon diri sa Eastern Visayas, Ma'am Marian. Yes, pero ini sir nga liveliness check naton sir, nationwide ini or diri lang sa aton sa Region 6? Nationwide na siya, Ma'am Marian, ang liveliness check. Muna ang man subong ginapreparahan. So sa initiative man naman as man kami man mismo sang guidance iban nga mga region nga nakauna para replicate naman sa aton diri sa Western Visayas kung ang ilang mga strategies applicable man sa aton para mas ma-finance na pagid ang paghatag sa mga serbisyo man sa aton man yung mga mangunguma, Ma'am Marian. Mga pila ini sila sir ang gina-target naton sir ipaidalom sa liveliness check kag what will happen sila makagto o kon ang aton sini sir nga mga personal amo ang makagto sa grounds isa-isa or kon sa diin sila nga mga barangay o kon lugar? Yes, Ma'am Marian, no, sa initial plan pa lang namon ang amon sini nga target is kita mismo ma-organize sa ground sa LGU makanda kita sa caravan para sa sina dito mag-focus ang aton nga mga staff nga mag-scanning sa ila, ipabit ang ilang mga personal information kag mga farm details. Then at the same time, makuha gid naton posibilitani ang aton nga mga total farmers na muna ang mga nasambitan yung mga munisipyo and barangay kag matag man sa mga LGUs ang mga farmers dito nga versus sa nakarehistro kag ang mga farmers nga nagkadto i-counter check na naton i-cross match naton kung ang mga nabilin ng mga farmers nga wala naka-attend sa liveliness check ipabit naton sa ila kung inigid man mismo mga farmers na nga wala na siya ga-engage sa farming or mga wala na siya sang farm area kung dati mga farmers na ginlista lang sa aton yung mga certain yung mga munisipyo or barangays lang for the sake ng mga parehistro lang. So kailangan kuwaon na sila sa system, wala sila involvement sa farming activities. Then ang data naton ma-clean gid na naton sa system kag ang integrity gid bala naton sa data sa RSBSA is ma-emphasize gid siya. Then at the same time ang proper coordination man ang bulig man sang LGU is very crucial gina sa aton nga end. Kay amo na sila may dako nga role sa pag-implement naton sang RSBSA liveliness check, Ma'am Marian. Yes, mga pila gani ini sila sir ang target naton? Ang target naton nga personnel nga ma-deploy is nasa around 85 na siya kabilugan para sa pag-implementar lang sa aton nga liveliness check. Yes. Pero ang sa mga mangunguma naton sir mga pila ang gina-target naton ipaidalom sa liveliness check?
Ang sa 1.4 million nga registrants naton sa sistema Marian, Yes. amo ginang aton nga target nga i-vet. Kumbaga, i-counter check na naton ma'am ang ilang nga registration sa RSBSA, pabit naton kung tama ginatanan ang mga personal information nila, kag ma-update ang ilaman yung mga attachment, yung mga 2x2 ID pictures. Muna kada ko ang aton nga deliverables or target, Yes. Ma'am Marian. So hopefully, kung mataga-apagay kita sang dakong apundo nga maubos gid ng 1.4 million nga nakarehistro sa aton RSBC system, much better gid, Ma'am Marian. Yes. Kag sir no, ano ang or may ara bala sa mga partnerships sir no o na collaborations nga naga-support sa aton nga RSBSA no nga ginapatuman diri sa aton sa Western Visayas? Yes, Ma'am Marian, may ara kita sa collaboration sa aton nga mga partners, example sa LGUs, amo ginang partner stakeholders naton nga hatagid sang dako nga ambag sa pag-implementar sang RSBC. Sila gid ang focus na ng LGU, gabulig na siya sa aton sa pag-registro sang farmers, gabulig siya sa pag-update, mag-verify sa mga farm details nila. Then ang aton man yung mga partner or attached agencies, example ang NIA, ang mga Irrigators Association, yung mga members na nila sa NIA, gina pang prioritize na sa NIA para mapasulod man sa RSBSA, mapa-include man, kaya nga ma-meet ang mga minimum requirements man, gabulig na sila enumerate. So may mga initial plan na mga misubong sang NIA sa region para sa mga identify nila ng mga irrigators, farmers man sa iban yung mga LGUs nga ma-priority sila, ma-include sila sa system. Then ang aton man nga PCA, partner agencies naton, attached agencies sa SRA, BFAR, NCIP. So amo na sila ang partner naton nga gabulig sa aton nga RSBSA, Ma'am Marian. Yes. Sir, pwede mo bala no maistorya sa amon o kung ma-elaborate no sang inklusyon sa aton nga mga fisher folk kag agri-livelihood sector sa idalom sa aton nga RSBSA? Yes, ma'am. Ang aton nga ang aton nga fisher folks, so base man sa aton nga Republic Act 8550 or the Philippine Fisheries Code of 1998. So isa na siya ka gina-refer nga ang people directly or personally and physically engaged sa pagkuha or pagculture sang fisheries for aquatic resources, whether commercial purposes or household consumption. So amo na siya ang inclusion sa aton nga fisher folks. So gina-explore na naton dira ang mga fish vendors, fish processors, mga vendors in fish ports, kag ang mga pang-food operators, so excluded na siya sa aton nga fisher folks. In terms naman sa agri-livestock ng mga sectors, muna siya ang mga farmer nga pwede man makaparehistro sa aton sa RSBSA based sa guidelines with a minimum number of 1 head being raised. So kung may isa ka baka, isa ka karbaw or kanding, pwede ka gid makaparehistro Japon sa aton nga RSBSA, Ma'am Marian. So kung ikaw man nga isa ka farmers, ang farmers at least ikaw cultivate ka sa buta, may engagement ka sa farming, may farm area ikaw, regardless kung pilang yung mga farm area, provided na may ara ka sang certificate of land ownership, pwede ka gid ma-identify as farmers. Pero kung farm laborer naman ikaw, so muna siya ang mga gaobra sa aton ng mga talamnan in compensation man isa ang bayad. Example, pakyaw, Yes. daily or monthly. So kumbaga may ara siya sang bayad nga ginarinder sa sang serbisyo nga may kapalit nga bayad nga kwarta. So amo nang definition man sang aton nga farm laborer. So kung ikaw isa ka agriyot man sa RSBSA maparehistro ikaw, dapat mga edad mo 12 to 30 years old, may engagement ka sa farming. Preferably ang
ang mga agriculture student pwede na sila pa-enroll man sa RSBSA para sa agri-youth nga kategory, Ma'am Marian. Yes. Pero sir, sa mga mangunguma naton sir, no, nga ti wala pa nakaparehistro, ano ang ginaubra naton nga mga tiktang no para ma-reach out naton ini sila? Yes, Ma'am Marian, no, sa mga mangunguma naton nga wala pa nakaparehistro sa RSBSA, so pwede gina-encourage gina sila namon, kadtuan din na namon ng mga LGUs, ginahamba namon nga kung may mga possible farmers pa kamo nga pwede natin magparehistro para sa maka-avail sila sa mga interventions ng Department of Agriculture. Iparehistro ninyo. So may mga araw kami nga ginaatinan yung mga information caravan nga ginakandak sang rapis manamon nga kung sa diin spread namon ang information with regards sa RSBSA para ang awareness man sa ground is madamo kita matagaan sang information kag napabulig mga sa aton yung mga partner stakeholders, mga touch agencies sa pag-disseminate sang information. Example ang NIA, dako man ang bulig ni NIA, gatag man sila sa mga caravan nila, nagakandak sila sa caravan sa field, i-encourage sila sa mga nasakupan nila mga irrigators, farmers. Then, gabulig sila sa amon sa pag-collab, sa pagparehistro. At the same time, ang iban man yung mga attached agencies natin, gina-encourage man namon sa amon nga end. Gaten kami sa mga convergence meeting, gina-emphasize namon nga magparehistro man ang aton yung mga farmers. Kagang positive man ang impact man sa aton, Ma'am Marian, kay sila mismo ga-initiate gid nga makabulig kag makaparehistro man sa mga farmers nga nasakupan nila, Ma'am Marian. Yes, at least we are doing something sir, no, para nga ti ma-reach out no ang aton man nga mga mangunguma nga ti wala pa nakapa-register. And speaking of Rafis, no, shout out sa aton dira kay Sir James Earl Ogatis, no, kaga sa mga katabo naton sa Rafis. Sige sir, no, ang ginmention mo kaina no mga geotaggers naton, mga encoders naton, no, paano bala no ang ila nga feedback no naka-affect or maka-affect no sa pag-update sang aton nga system? Yes, Ma'am Marian, very crucial gid na siya nga part mo sa aton nga end kay dira kita gabase sa mga possible system development man sang RSBSA sa central office. May mga instances kung kisa nga na kikater nato ng mga concern nila. May mga trackings, medyo technical na siya, no? May mga trackings na sila gina-upload sa aton system. Tapos may minimum lang gali nga mga area nga pwede lang siya ma-upload para ma-capture sang geo-referencing platform. So kung ang sa example sa 100 square meters, hindi na siya gawagin ma-capture sa system or hindi siya mabaton. So amo na siya ang mga possible nga mga nagiging nagiging bottleneck namon kag na-address naman sa end namon kay during sa amon yung mga assessments sa central office, gina-consolidate din namon ang mga issues and concerns sa mga staff namon sa ground, sa especially sa mga geotaggers namon. Ina-evaluate din namon kung anong mga proseso, kung anong mga bottlenecks nila, kag kung ano pa ginang pwede nga mahimo natin yung mga pabulig sa mga farmers nga maka-update or maka-upload sila sa system nga hindi masayang ang ilang registration sa RSBSA. Then ang central office man mismo obra man sa mga tikang para mapa-improve pagid lalo ang system. Sometimes meet man kita in a halfway man sa mga issues nga ginahatag naton sa ila. Kag thankful man kita kay timely gid ang ila nga pag-address sa mga issues and concern naton. So amo na ang mga nagiging feedback man naton sa geotaggers naton. Hindi gid sila mga gisutan nga magatag sa mga issues and concerns or bottlenecks nila sa ground para sa ma-assist natin ng mga problema kag ma-address timely. Yes. Ma'am Marian.
Yes, and kudos no sa aton nga mga geotaggers nato no, especially sa mga especially na those no nga nagaubra gid sa ground naton sa mga encoders nato no hambali sir crucial ang role no nga inyo ginahampangan no kay di kumbaga kabalo kamo ka makakabalo no kung ano ang mga problems naton dira sa ground no, and crucial no ining inyo man nga information nga ginahatag para nga maka-update kita no sa aton man nga system. Sige Sir Reynold no, lastly na lang siguro before I let you go no, basi ni ara ikaw nga mensahe nga luyag no ipalabot sa aton nga mga kauturan no, especially sa aton mga field implementers no, para nga ma-improve pagid ang aton nga RSBSA kag syempre sa mga nagapamati subong aga no nga mga mangunguma naton. Okay, so Ma'am Marian, binati ko din yung opportunity na sa pagpasalamat man mismo personally sa radio program nga ini kay isa niya siya ka way para ma-enhance pa ng amon niya nga mga informasyon with regard sa RSBSA kag sa aton man nga mga partner stakeholders sa ground sa LGU naton. We're very much thankful gid sa ilang mga initiative sa paghatag sa collaboration naton, especially sa RSBSA LGU app nga ginakandak naton sa Subong. So dako gid na siya nga bagay, ginafokusan gid naton ang mga farmers naton sa ground nga malimpihan gid ang mga data naton, ang mga farmer registrants naton. Maayo lang gid kami sang bulig sa inyo sa end ninyo sa mga LGU na sa iban ng mga wala pa naka-submit sa mga hindi nila sa mga non-disclosure agreement or ang mga data processing agreement nila para makagamit sila sa system. Gina-encourage din naman kamo ng mga LGUs na mag-submit na para sa SINAIS. Double check din natin ang mga registrants sa inyong end kag makatagid kita sa strategic nga identification sa mga interventions later on sa kada LGUs. Then ang ang pag-raise man sa mga issues and concerns sa amon, particularly sa mga LGUs kung may mga na-encounter ka mo mga problema sa RSBSA, gina-encourage din naman nga i-feedback yun na sa amin timely para sa sinama-address man natin ang possible nga mga problema nga ina kag hindi ka mo man mismo mabudlayan sa inyo nga end. Lastly, ano na lang naman no, kay ginapayoan man naman support ang naman nga mga field assistants or mga geotagger nga on board sa ground nga sa mga LGU kudos gid sa inyo nga pagbulig sa ila pamagi sa gathering sang mga farmers or sa barangay na siya gakandak na siya sang orientation kung ano ang geotagging, ano ang mga purpose na. So very active gid ang aton nga mga LGUs man sa pag-support kay para mabuligan naton ang mga farmers nga naka-register sa aton sa system. So ginapangabay gid namon ang continuous gid nga pag-support ninyo sa aton nga mga geotagger sa ground. Tan hindi lang pagbabayan nga dito sila sa field nga wala sila sang kaupod ba lang ang mag-coordinate sa aton nga mga barangay captain, sa aton man nga mga partners dito para hindi man sila gawagid mabudlayan sila nga pag-coordinate o pag-courtesy sa mga farmers nga nasukupan nila. Mo lang man na, Ma'am Marian, kag siguro dako gini nga bagay sa subong sa amon nga na-interview mo kami, na-interview mo ako especially sa and naman sa RSBSA para mapalapnan namon ang mga strategies, ang mga ginapanghimo namon sa RSBSA nga makabuligid sa aton nga mga farmers nga wala pa ang iban makaparehistro, magparehistro na mo. Dako gid siya nga bagay para sa inyo. Yon. Thank you again, Ma'am Marian. Yes, with this Sir Reynold no, madamo kang salamat once again no sa imong time na ginhatag diri no sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa usapang agrikultura kag gabay pa no mahaylo gid man ang aton nga mga kauturan nga ti wala pa nakaparehistro dira no nga magpa-register na para nga ti maka-avail no sa mga nanuhay-tuhay naton nga serbisyo. With this Sir Reynold, madamo gid nga salamat kag maayong aga sa liwat sa imo. Thank you, Ma'am Marian. God bless you. God bless you, sir. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga abiyano, ang aton nga bisita subong nga Lunes si Sir Reynald Dequeño, ang aton nga RSBSA focal person. So kudos no sa aton nga mga katapo dira sa RSBSA. At syempre no sa aton man nga mga local government unit sa pagsuporta no sa aton nga mga personnel. And of course, sa aton man nga mga mangunguma. So isa sa mga ginalook forward naton mga abyano nga aktibidad, ining paghiwas ng aton nga liveliness check para nga ti ma-update naton no ang system naton kag ma-make sure naton nga ti accurate nga sa duplication sa aton dira no nga mga registered. By the way, mga abyan, antes kita magtakop sa aton nga pagpangalaga, i-congratulate nato no ang pila sa mga katapos ng aton nung local government units nga nanging kabahin man no sa civil service recognition. Nakip diri mga abyan sa Presidential Lingkod Bayan Award kag sa aton nga CSC Pag-asa Award. Congratulations no kay Ma'am Jean Nietas at Aquaculture Restaurant sa Municipal Government sa Bugasong Antique. Congratulations man kay Sir Albert Estoya, Municipal Agriculturist sa Municipal Government of Sibalom Antique. And of course, mga abyan sa aton nga Project Kabida, ang aton mga miyembro. Ang team leader natin si Ma'am Rhea Cristina Russell, ato nga senior agriculturist, at si Ma'am Karen Mijares. Si Ma'am Karen, no, nakaupo nato diri sa Usapang Agrikultura. So congratulations sa ato nga mga regional winners sa Presidential Lingkod Bayan Award kag sa CSC Pag-asa Award. Nabay pa no nga ti inino nga award or inino nga kadalagan maka-inspire pagid no sa iba nato nga katapo dira sa DA Region 6. Good morning kay Sir Emerson Ogates kag kay Sir Stephen Yerves kag kay Ma'am Jean Manican Cortevetra. Mga biyan ako na lang gid or thank you man no sa akong katuwang teknika sa studio Alan Defante kag sa transmitter Sir Jones Hotahero. Mga biyan wala nagkita sa nabilin nga oras diri sa Usapang Agrikultura. Thank you so much no sa inyo nga pagtutok subong nga aga. Ako na lang gid si Mernan Grace Arenyata kag ini ang Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.